Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jake Aaron Di Calio at nandito upang talakayin ang mga programa sa telebisyon at programa sa radyo. So, nagsimula raw ang kasaysayan ng telebisyon noong 1953 na sinimula ni James Lindenberg na itinuturing natin na Father of Philippine Television. Gawa, idinevelop niya yung Alto Broadcasting Media sa kanyang Electronics Corporation na noong lumaon ay pinalitan ng ABS-CBN, which is Alto Broadcasting System at Chronicle Broadcasting Network. So, para sa inyong dagdag kaalaman, ang ABS-CBN ay hindi talaga yan na simulat sa pool ay ABS-CBN na. Yan talaga ay magkahiwalay. ABS-CBN. Yung ABS ay Alto Broadcasting System, which is na-invento ni James Lindenberg. Amerikano siya na nandito siya sa Pilipinas noong na-invento niya ito. Tapos, yung CBN naman ay galing sa Lopez Brothers, which is the Eugenio Lopez Sr. at Fernando Lopez. At noong 1956 ay na-develop nila yung ABS-CBN, and taong 1957 is sila na ang may hawak ng ABS-CBN under ng Lopez Brothers. So ang programa sa television daw ay itinuturing din natin na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami na naaabot nito. So, ang unang dahilan kung bakit siya pinakamakapangyarihang media is malawak ang saklaw ng telebisyon. Kaya nitong umabot sa maraming tao sa iba't ibang lugar gaya ng lungsod hanggang probinsya. Next naman is madaling maunawaan. Gumagamit tayo dito ng tunog at larawan para mas madaling maintindihan ng mga manonood at makakuha ng damdamin ng tagapanood. At nakaka-impluwensya ng opinyon at asal dahil sa lawak ng audience, nagiging malaking tagapagdala ng impormasyon, balita at kultura ang telebisyon. So, ang last natin na factors kung bakit siya pinaka makapangyarihang media is siya ay pangmasa. So, halos lahat ng tao, bata man o matanda, ay kayang manood, kaya nagiging pangunahing daluyan ng komunikasyon ang telebisyon. So, dadako naman tayo sa mga uri ng palabas o programa sa telebisyon. Unang-una rito ay ang balita. Ito daw ay tumutukoy sa kasalukuyang nagaganap sa loob o labas ng bansa. Sa pamamagitan ng paghahatid ng impormasyon, nalalaman ng tao ang mga kasalukuyang pangyayari sa mundo gamit ang telebisyon. So, ano nga ba yung mga halimbawa ng balita na napapanood natin sa telebisyon? Unang-una dyan is 24 oras, TV Patrol at iba pa. So, next naman ay dokumentaryo. Ito daw ay mga palabas na naghahatid ng gawaing pantulong na sumasalamin sa realidad ng buhay at tumatalakay sa kultura ng isang lipunan. Ang halimbawa naman nito ay yung Eyewitness, Real Time, Pylon Ngayon, Reporter's Notebook at iba pa. Next. Isa rin sa mga uri ng palabas sa telebisyon ay drama at komedya. Ito daw ay binubuo ng iba't ibang tauhan na nagsasadula ng isang kwento. So, ang mga example naman ng ganito is yung mga palabas na pinapanood natin katulad ng Kambal Karibal, yan, ang Probinsyano, Wildflower, Lalo na Sangre, Banana Split at Bubblegum. Marami pa talaga yan guys, kaso kailangan lang natin ng konting example. At yung panglas naman natin na uri ng palabas under sa programa sa mga telebisyon ay variety show. Ito daw ay binubuo ng magkakaibang pagtatanghal sa musika, komedya, talk show at iba pa na pinangungunahan ng mga host ng programa. So, pamilyar naman kayo sa variety show. Ito yung mga napapanood natin katulad ng Eat Bulaga, Showtime, ASAP, Sunday Pinasaya, Wawawin at iba pa. So ngayon dadako naman tayo sa mga programa sa radyo. So
Nangingibabaw ang pangalan ng radyo sa kasaysayan noong taong 1894 nang binuo ang unang wireless telegraph ng isang Italyanong imbentor na si Guglielmo Marconi. Taong 1920 nang ipinakilala ang KDKA, ang unang lisensyadong istasyon sa bansang Pennsylvania. Sa Pilipinas naman, nagsimula ang radyo noong 1924 nang itinatag ang istasyong AM na KZKC ni Henry Herman Sr. Hinubog ng gobyerno ang kaalaman, paniniwala at identidad ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon gamit ang mass media. So, kung mapapansin nyo, yung sa unang slide ay KDKA, yun naman ay sa Pennsylvania, at ito namang KZKC dahil nag-research din ako at wala pala silang meaning yung KZKC, KDKA. Yun ay ginagamit lang na K na unang letters since ginagamit yun sa Amerika. Since tayo ay sinakop ng Amerika ng mga panahon na yan, kaya yung radyo na pangalan ng istasyon sa atin nung mga radyo ng mga panahon na yan is nagsisimula sa letter K. Pero nung naman tayo nakalaya is naging letter din na yung start ng mga pangalan ng istasyon sa radyo katulad ng DZ, DX, DW. Kunwari, ang example lang to guys, yung DC, kunwari ang DZ is sa Luzon, ang DX is sa Visayas, at ang DW ay sa Mindanao. Isa na rito ang paggamit ng radyo na ginagamitan ng malikhaing pag-iisip kung paano ilalarawan ng tagapakinig ang gustong ipahiwatig ng nagsasalita sa kabilang linya. At sinasabi dito na sa radyo is gumagamit tayo ng mga malilikhaing pag-iisip kung paano ba natin mapapadama sa tagapakinig yung nais nating ibigay na impormasyon, yung mararamdaman nila at madali nilang maiintindihan. So, yung uri naman ng mga programa sa radyo is nahati sa dalawa. Una is yung amplitude modulation at yung pangalawa is frequency modulation. Sa amplitude modulation naman is ito yung mga istasyong naghahatid ng balita na tumatalakay sa mga seryosong paksa sa lipunan. Ano yon? Sila yung AM, kung saan makikita natin sa kanila yung mga makatotohanang impormasyon katulad ng balita at ano yung mga ano nila, yung mga estasyon nila. Ang halimbawa dyan is yung Super Radio, DZBB 594, Veritas 846 Radyo Totoo, at yung last is DZMM Radio Patrol 630. And next. Ang pangalawa naman is yung FM or frequency modulation. Ito naman yung mga estasyong kinagigiliwan ng mga kabataan dahil sa musikang pinapatugtog at ilang programang nakakaantig ng damdamin. So, sa FM, siya naman is entertainment. Dito natin matatagpuan sina Papa Dudut, ganon. Yung mga halimbawa naman nito na estasyon dito sa Pilipinas is yung Love Radio 90.7, Win Radio 91.5. Ayan, mga parang familiar sila sa atin dahil naririnig natin sila araw-araw. Hindi lang natin alam na yun pala yun. And yung Barangay LS 91.7 at marami pang iba. So, ayun lamang guys ang mga programa sa telebisyon at radyo. Maraming salamat po.